Magkakaalaman na daw kung sino talagang, Kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. Isang mastermind o kasabwat ng mastermind, aamin na. May testigo na, Jen. Sino may pakana? It means yung mastermind. Mastermind ng flood control projects o mastermind ng ghost projects. May witness na. Congressman or senador, mambabatas po. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito ay matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Mapagkakatiwala ang source. Diyan, tingnan natin kung mapapagkatiwalaan nga ba o hindi. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? Dating mambabatas. So, ibig sabihin, hindi nakaupo ngayon. Hindi siya senador ngayon o hindi siya congressman ngayon. Either congressman, buhay yan, buhay. Senado, buhay. So, ibig sabihin, buhay, dating mambabatas, nasa 19th Congress. Former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control. Bago natin natuloy, sa tingin ninyo sino? Tingin nyo sino tong bagong witness? Umamin daw nakasabwat siya, magnanakaw din siya. Kaya alam niya kung sino yung mastermind. Check. Yan na ang sinasabi ko. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin sasabihin. Sige. Nako. Kasi baka ma-preempt. Exciting ito. Sige. Sino kaya yun? Dito, Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Ano clue? Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Magna. So aamin siya. Magnanakaw din. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino, gano'n. Tinong mo lang, Jen, Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc. irregularidad ay yung 19th Congress. Yun. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon nakapwesto, pwedeng ito yan. Diba? Sino? Sa tingin ninyo, sino? Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Nako! Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mambabatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmado. Sino? Sinong nagsabi na lilitaw na ito? Itong testigo, yung bagong testigo. Sino nagsabi niyan? Lilitaw talaga. Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Nakaw! Yan na. Ayan, Sabi tayo dyan, Brad. Polga yan, Polga. Kailan lang kanina lang halos bitayin niya na si Villanueva, yung pala dismiss yung kaso. Harassment daw. Tapos ito meron siyang witness. Okay, hindi ko siya pinagbibintangan pero kung tatanungin ninyo, ang opinion ko dito, Polga ito. Aaminin niya, aakuin, gagawin siyang state witness, etc. Kung hindi lulusot ng state witness, papawalang sala, tapos ituturo niya si Duterte. Alam na natin yung script na yan. Ituturo niya si Sara kahit wala namang involvement sa flood control si Sara. Alam na natin yan. So yung umaamin na siya ay
talagang nagnanakaw din, madidismiss. Yung ituturo niya, yun ang magkakaso. Wala na tayo diyan. Hulaan na lang natin si Duterte, si PRRD yan, si Baste, si Pulong. Yan lang naman yan eh. Si Pastor Kibuloy, si Chis Escudero, si Cayetano, si Marcoleta. Yan lang naman ipagtuturo ng mga yan. Alam na natin eh. Sino pa? O sama mo na si Attorney Vic. Yan lang. Di ba? Points. Hindi, mambabatas daw. Paikutin lang, mambabatas. Ayan, oh. Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa aming... Yan, oh. Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Mm. Very early in the morning. Naku. Isang pangumaga kaibigan pala to. ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman. Ayos na script nyo. Ayos na, boying, script. Ayos na, ang ganda. Ha? Maganda na plot niya, ha? From Quezon City, Aha. who wants to tell all? Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Aha. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Ay, siyempre, sa alam niya, no, ha? Sa lahat ng nangyayari. Kasi hulaan nyo, sino ituturo? Ako, hulaan ko, ituturo niyan si Sara, si Chis Escudero, at saka si Bongo. Bakit? Silang mabigat sa 2028. At saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo yung ombudsman eh. May gagawin ito talaga sa ikagaganda ng bayan. No? So, Kaya lang, Sarcastic. teka, ba't may pasubali pa? may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all. Ang sabi niya rito, Oh, wait a minute. ba, kaping mainit. Bago mo sabihin yan, Oh. kailangan mo munang isoli lahat ng iyong mga nakuhang pera mula Nako. sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution agad yun. Restitution muna! Umamin ba siya na... Style lang nila yon. Kasi yan ang gusto nilang pagawa sa diskaya bago nila protektahan. So sasabihin nila, i-compare nila, ito nga yung bagong witness namin eh. Pinababalik ko muna. Kaya lang ayaw magbalik ng pera, hindi na namin palulutangin. Kaya dapat kayo diskaya kung gusto niyo ng protection. Style? Magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? And sabi niya kasi dito, Oh. kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng... Kaya lang, pwedeng ganun eh, no? Ang kinurakot, 1 billion, ang ibabalik 300 million lang. Pwedeng ganun na sasabihin, di ba? Ligtas na siya, wala na siyang kaso, hayahay na yung buhay niya habang yung mga tao nalulunod sa baha. Tapos nakapagturo siya ng mga inosenteng malakas sa 2028 election. Yan ang gusto nila eh. Di ba? Ano mo kanina, pansinin nyo, doon sa mga vloggers na mahilig mag-interview, walang pinatutunguhan yung kanilang interview kung hindi they are focused on paano hindi mananalo si BP Sara sa 2028. Etong dilaw na mahilig sa interview, yan ang focus nila. Sabi ko, pambihira. Nagugutom yung mga kababayan natin sa Nakawan. Nalulunod yung mga kababayan natin sa Nakawan. Ang nasa isip ninyo, kailangan tumandem kayo sa pula para hindi manalo si Sara. Nakita niyo yung takbo ng puso? Di ba? Paano kung yung tinatandeman nyo, alam nyo, involved sa Nakawan? Di ba? Talagang yung karakter ng dilaw dito, na-expose sila. Na-expose sila ng todo rito. Grabe. Ang concern nila is, bahala na kayo. Magnakaw kayo, wala naman kaming magagawa dyan. Ang importante, yung 2028, mag-tandem tayo.
Kasi malakas talaga si Sara. Ng gesture, good gesture niya. Ano naman? At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Ba? Yun lang. Hindi na siya. Libagan sa plea bargain. Wala nang kaso. Yes, so, plea kaya bargaining agreement. Oh. Mas mababang kaso na lang ang Okay. ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Hindi. Natalo. Taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Oh, Di ba? hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede niya, oo. Pwedeng Oh. taga Bicol Na na nakatira may sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan eh. Oh. Ito kaya si Saldico, Jet? Saldico. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala. Hindi, tsaka hindi uuwi yan si Saldico. Kasi mauutal yan. Pag pinatawag ng Senado yan, mauutal yan si Saldico. Ituturo niyan malamang-lamang. Si Tambi tsaka si Bongbong. Delikado, kaya hindi nila pauwiin yan. So, abang-abangan natin. No? Pero kanina, nung pinapanood ko to, ginanaan na ako eh. Yung pala, ang director, si Boying. Never mind. Ito, tingnan natin tong next. Ito, gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong statement ni Belica. Sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Hindi na po. Wala nang naniniwala. Ang naniniwala na lang dyan, yung mga kasamahan niyang dilaw. Di ba? Kung may naniniwala pa ang taong bayan dyan, mananalo sa eleksyon yan. Mananalo yan sa Caloocan. Dapat nga tumakbo pa yan ng national position. Diba? Or tumakbo kung, I don't know kung po pwede pa siyang tumakbong senador, no? Pero, imaginein mo, Caloocan, hindi na siya nanalo, tinambakan siya ron. Diba? Wala nang naniniwala dito. Si Bongbong, naniniwala si Bongbong kay Trillanes kasi nagagamit niya eh. Diba? Yan tahon ng tahol. Si Boying naniniwala dyan kasi di umano ay na-dismiss yung kaso niya sa DOJ. Dinismiss doon. So, ang naniniwala lang dito, yung mga politiko na nagagamit siya. Tsaka yung mga dilaw. Kasi ito yung attack dog eh. Kahit nga si Gordon, di sila magkasundo before, di ba? Siya ang attack dog laban sa Duterte. Pero ang dami naman itong sinabi. Naglabas na ba ito ng ebidensya? Di ba? Ang dami niyang kinuhang sinasabi na meron daw mga bank account si PRRD sa iba't ibang bangko. Nilabas ba niya yung ebidensya? Ang dami na pinatay ni PRRD, 5,000. Pataas. May nilabas ba siyang ebidensya? Ni isang video, wala siyang nakit. Pinalabas. Di ba? Madali kasi magbintang. Diba? So, alam naman ng tao yan eh. Alam mo, yung mga lalo kabataan, sila yung sila yung affected sa katarantaduhan ng gobyerno natin. Kasi ako, yung mga edad natin, kaedad ko, gasino na lang ba hindi na tayo masyadong makikinabang dito sa mundong ito. Pa-exit na tayo eh. Siguro mga kaedad ko, medyo yung iba made na. Made na sa buhay, hindi na kailangan ng affected pa rin, pero hindi na katulad ng mga kabataan. Do you think yung mga kabataan naniniwala kay Trillanes? I don't think so. They are not stupid. Kasi kung maniniwala kay Trillanes, hinahain mo ang kabuhayan, ang negosyo ng Pilipinas, ang trabaho mo sa mga darating pang panahon sa mga pinagsasabi nito. Hindi ko igagambol ang future ko sa mga pinagsasabi nito. Kasi dapat halimbawa ako youth, nasa 20s ako, fresh graduate, titingnan ko, sino ba talaga yung nag-aayos ng Pilipinas? Sino ba yung nanggugulo ng Pilipinas? Diba? Madali namang makita yun eh. Kung hindi ka lang magiging biased, makikita mo sino ba talagang nagnanakaw sa Pilipinas dahil na maapektuhan ako, I'm at 20s,
Magtatrabaho ko. Pag walang ma-offer na trabaho, sinong may kasalanan? Pagka walang bagong tulay, sinong may kasalanan? Pag nagbabaha, sinong may kasalanan? May nakawan ngayon, hindi tumakbo ang imbestigasyon, sinong may kasalanan? Dapat ba paniwalaan ko si Trillanes na ang imbestigahan si Bongo at si PRRD? O imbestigahan yung mastermind ng baha? I will not gamble on this man. I will not gamble my future on this man. Yung credibility at character niyan. So, I agree with Greco. Sila na lang ang naniniwala dito kay Trillanes.